Yo guys, what's up? Today I'm going to show you how you can speed up your Windows 11. This is some tricks and tips for speeding up your PC, or at least make your PC run smoother than before. We're going to do that on Windows 11, but basically you can try it on other Windows previous version like Windows 10, Windows 7, and so on. So yun na nga, without further ado, let's start this video. But before that, don't forget to hit the subscribe button dito sa ating Pixel Guide PH. Here sa channel natin ay nakafocus tayo sa paggawa ng tutorials and the likes. But if you want to check out other content na ginagawa ko, ay pwede nyong i-visit po yung iMash PH. Here gumagawa po tayo ng reaction videos and kung ano-ano pa. So better check this out then. Dito tayo originally na gumagawa ng mga tutorial videos, benchmark, and so on. So may mga nauna ng videos dito. Ngayon pa man, ito na po yung bago natin channel. Please support this too na lang po. So yun na nga, let's go! Welcome to Pixel Guide PH. So yun na nga mga tol, umpisahan na natin ang ating tutorial on how we can speed up or make your PC run smoother. Or at least we can call this as your basic practice to maintain your computer performance. So yun na nga, una natin gagawin ay hindi natin nabibigyan ng diin pansin yung mga itsura po ng ating computer themes and so on. So unahin natin dito sa visuals ng computer, especially dun sa mga gumagamit ng CPU at yung integrated graphic cards lang ang gamit. Talagang nakakabagal po yung ating mga themes and so on. So disable po muna natin yung ating transparency. Search lang po natin sa start menu yung transparency effect. So makikita ninyo yan dito, so system settings. So ayan guys, dito makikita ninyo yung transparency effects, make some Windows background slightly transparent. So tingnan ninyo maigi dito, no, naka-on siya, i-turn off po natin. So yan, nakita ninyo, pag naka-off, magiging dark na lang talaga kasi naka-dark yung theme natin dito. Pero pag in-on po natin, merong slightly nakikita tayo na color effect sa likod, diba? And syempre we can also turn off these animation effects. So marami pong magagawa po yan sa ating system. So pag minimize lang natin ng ating mga task and so on, ay may epekto po yung mga animation na yan. I-turn off po natin pareha yan. So to make our PC run smoother, no? So isa pa sa gagawin natin ay yung sa performance naman. Type lang natin sa start menu yung performance at makikita na po ninyo dito yung adjust the appearance and performance of Windows. So yan, pindutin natin. So magpa-pop up to, mag-open tong performance option. Dito meron kayong tatlong pagpipilian. Let Windows choose what's the best for my computer, adjust for best appearance, adjust for best performance. Nasa inyo po yan kung anong gusto po ninyo. Kasi pwede po ninyong i-modify yan dito, custom, no? Papatak po siya sa custom. So akin nakalagay po let Windows choose what's best for my computer. Yun yung pinili ko before. And for the sake of this video ay try po natin piliin tong adjust for performance. So eventually mag-uncheck po lahat yan. Ibig sabihin no animations, mga thumbnails maiiba. So syempre minsan kailangan po natin yung mga thumbnails, no? Pwede po ninyong i-on yan dito, diba? Instead of icons, kasi gagawin na lang yung icons na lang, pati mga thumbnails ng picture, videos, mga medias, kung ano pa man. So yan, pwede ninyong i-modify, check ninyo yung iba, and so on. Pero para sa akin, hindi ko po to gagawin kasi okay naman po ako talaga sa takbo ng computer ko ngayon. So nasa inyo po yan kung anong gusto po ninyo. Pwede ninyong hindi pa kailaman ito. So cancel na po natin to. So isa sa pwede rin natin gawin ay yung start menu. Pwede po ninyong pindutin yung Ctrl-Alt-Delete tapos piliin yung task manager, or hindi kaya ay i-right click ninyo yung taskbar ninyo and pindutin yung task manager. Tapos hanapin lang ninyo dito sa gilid sa left side yung startup apps. So yan, dyan makikita ninyo dito lahat ng naka-enabled. Yan po yung magra-run tuwing bubuksan ninyo yung computer ninyo. So yan, meron tayo dito marami-raming naka-enable, pero marami na rin po tayong disable sa ating computer. Nasa inyo po, pwede po ninyong i-turn off lahat yan.
kung ano yung mga naka-enable sa inyo dito. Mag-ingat lang kayo na huwag galawin ang ibang mga bagay lalo kung may kailangan sa system ninyo. Make sure well known ninyo yung app na i-disable ninyo. So pag disable po natin, right click lang ganyan and disable. So ayun nga, pwede ninyong i-customize yan, i-disable yung gusto ninyong i-disable para sa pag restart nyo, pag turn on ninyo ng computer, ayun lang kung mga naka-enable ang magra-run. It will make your computer start up more mas mabilis. Yun, tinagalog ko na lang, diba? So yan, minimize na natin or exit na natin tong task manager natin. So isa sa magandang gawin din dito, lalo sa Windows 11, I don't know if meron ito sa Windows 10 or sa previous version pa, katulad ng Windows 7, 8, and so on. So you can check it naman sa inyong mga ginagamit na OS. So start menu tayo, tapos search natin ay storage. Pindutin natin to, no, storage settings. So ito po yung makikita po natin. So antayin lang natin, may mga maglo-load dito. So sabi dito, clean up recommendations, over 5 GB of storage available. So pag pinindot po natin dito sa ibaba ay makikita po natin yung recycle bin ko po ay meron na pong 11 GB. Meron pang advanced option dito, which is makikita ninyo nandito yung mga temporary files. So back lang po natin, back. Kasi makita mo dito, nandito na po yan. Kung kalat sa desktop, sa akin 25 GB, installed 38 GB. So medyo mataas na po yung temporary files natin. Unahin ko pong i-clean up yung temporary files natin. So yan, check natin yung recycle bin. So yan, basahin na lang po ninyo yung mga definition dito, no? Yung mga basic naman dito, nandito nakalagay din, recycle bin, yung thumbnails, and so on. So re-remove files ko po para ma-clean po yung ating storage. So, pag tinignan natin dito sa computer, meron po ako ngayon as of now na 615 GB free space. So, medyo gilid natin para makita. Ito po yung local disk C ko. 615 GB. So, remove files na po natin yan. So, naging 627 na lang siya. Naging 627 na po siya from 615 kanina. So, yan. Meron din kayo dito pwedeng silipin. Katulad nito, 16.9 GB. May other ako na files pa dito. So, nawala na po yung clean up recommendation. No? More on sa temporary files. Temporary files siya nag-recommend mag-clean. You can also check this advanced storage settings. At kung ano pa mga pwede pa ninyong gawin dito. More on sa storage po itong ating pinuntahan na storage settings. So isa rin sa pwede natin gawin sa sumusunod ay yung search po natin yung sa start menu yung power option. Okay yan, power option, at makikita po natin dito yung edit power plan. So pindutin lang po natin yan, and wala po muna kayong gagalawin dito unless gusto ninyong galawin yung turn off the display after 1 hour or even put the computer to sleep. So nasa inyo kung gusto ninyong galawin yan, pero ito po yung gagalawin po natin talaga, yung change advanced power settings. Exit na po natin yung Windows na to, and dito po sa power option ay meron po kayong pagpipilian dito na balance, high performance, power saver. At sa akin lang po kasi hindi ko alam kung available sa inyo to kasi revision po yung gamit po natin na OS. Actually it's Windows 11 na may konting tweak yung ginagamit natin, so meron pong nakalagay na revision ultra performance, ultimate performance. Kung may nakikita po kayo ng ultimate performance, piliin po ninyo yan. And I know meron din naman talagang high performance sa mga computer usually. So, kung nakikita po ninyo yan, piliin po ninyo yan. Pero kung may ultimate pa kayo, nakalagay dyan, ay much better. So, yan lang po. Hindi na po natin masyadong gagalawin yung mga yan. I-high lang po ninyo yan at wag po ninyong i-power saver or i-balance para yung performance, yung takbo po ng computer natin ay hindi niya i-limit. Kasi pag sinabi pong power saver, more on sa mga laptops na may battery, ay binabawasan nito yung ibang performance ng ating hardware para hindi mabilis malobat. Sa balance naman, binabalance niya, no? Balance nga diba? So yun, bali hindi niya masyadong ililimit, pero may nilimit siya sa balance. So high performance, kung wala kayong inaalala sa kuryente, sa battery, ay goods na goods po ito dahil patatakbuhin niya ng todo. So yun, hindi ko na masyadong gagalawin dahil okay naman yung settings ko dyan. So ang susunod po natin gagawin ay search po naman yung defrag. Ito guys, more on sa drive pa rin po ito. So meron po ako dito ng flash drive, meron din ng backup, and meron akong local disk C. So pili lang po kayo ng drive dyan. As much
much as possible, i-defrag po ninyo ang inyong mga drive pare-pareha. Kung meron kayong multiple drives na nakakabit sa computer, click lang ninyo yung analyze. Sa akin walang analyze. Tignan ninyo kung anong recommendation nila, or Recta optimize kayo kagad para i-defrag na niya kagad. Walang problema po doon na mag-defrag po kagad. I don't know kung ano exactly ginagawa ng defrag, pero ang alam ko inaayos niya, yun lang. Inaayos niya yung location ng mga files, etc. para yung takbo maging maayos. So hindi ko na masyadong mapalalim yun doon. So i-optimize lang po ninyo palagi yan, at lalo na po noon, mga unang panahon na gumagamit ako ng computer, nakita ko po yung epekto nito na maganda, lalo dun sa maliliit yung drive o talagang sagad-sagaran na yung gamit ng storage, ay naisa sa ayos pa niya yun, no? Lahat yan nagaganap dito sa defragmentation. So yun nga, better check this out then, and it can definitely make your computer run more efficiently. Pwede rin ninyo siyang ilagay yung schedule, no? Kung daily, araw-araw, weekly, and monthly, as may mga drives kayo na ipaprioritize na i-defrag. So kahit hindi ninyo gawin siya palagi, kung naka-schedule kayo, automatically gagawin niya. So yun, exit na natin to. Isa rin sa pwede natin gawin ay i-turn off yung notification. Search lang ninyo sa start menu yung notification. So yan guys, so lalabas dito yung notifications and actions. Click lang ninyo yan at kindly turn this off, or tignan ninyo tong ibaba ng mga menu. So kung naiintindihan ninyo yan, mga sounds or ano pa man, turn off ninyo. You can also check this do not disturb if you want, at for me, wala po akong gagawin dito ngayon. Sa ibaba, pwede po ninyong i-customize kung ano yung lalabas na mga notification dito sa gilid ng ating computer. Microsoft Store, pwede ninyong i-turn off. Sa inyo yan. Banners, ano pa man. So yan guys, exit na natin to guys. Kung talagang kailangan ninyong mas mapabilis computer, turn off na lang po ninyo lahat yan, at may epekto po yun kapag wala po tayong notification dyan. Bawas consumption sa ating mga CPU and so on. Exit na natin to guys. Yung susunod natin i-search sa start menu is yung game mode. Pindutin lang po ninyo yung game mode dito. So guys, dito sa game mode, pwede po ninyong i-turn off ito. Mali, delete natin yan, delete. And lastly, ang itatry po natin gawin ngayon ay i-search ang game bar, and pag nakita po ninyo dito yung sa settings, piliin po ninyo yung controller settings. Open Xbox game bar using this button on a controller. So nagra-run po yun sa background natin kahit hindi tayo gumagamit ng Xbox. Pwede natin i-turn off yan. Search lang natin ulit yung game bar and itong enable Xbox game bar. So yan na rin pala yun, no? So okay, yan, turn off na po natin. And lastly talaga, last na itong game mode settings. Make sure guys na naka-turn on itong game mode settings po natin. Sabi dito, it will optimize your PC for play by turning things off in the background. So pwede ninyong basahin yung more about game mode, at makikita po ninyo doon na maganda po yung may dudulot nun sa frame rate and so on kapag naglalaro po kayo. And isa pa, additional or bonus na pwede natin gawin is i-search po yung graphic settings sa start menu, and click lang po natin yan, and makikita po ninyo dito kung may mga games kayo dito, lalabas po siya. So katulad nito, meron po tayo ditong larong Crossfire. So meron pong options dito kapag pinindot po ninyo, and yun nga, pwede nyong i-high performance, power saving, or let Windows decide. So susundan niya kanina yung ginawa natin dun sa settings na una, yung performance option, automatically nakapili na po dun yun. Pero kung gusto ninyong makasure, piliin ninyo itong sa baba, high performance. Okay, save natin. Meron din, kung may iba pang mga games, ganun lang din ulit ng gagawin ninyo. Save. So yan, hopefully ay nakatulong itong video na ito sa inyo. Kung nagustuhan mo itong video na ito, ay don't forget to hit the subscribe button and notification bell, and huwag kalimutan mag-comment for your question or suggestion. Kita ulit tayo sa susunod na video. Alright, God bless you. Watch my other video, subscribe for more, or visit my other channel.